Mahirap ang law school, kapatid. Alam mo yan. Alam yan ng iyong pamilya at ng iyong jowa kung meron pa. At hindi ka pa niya nasusukuan. Alam nila yan dahil ito ang iyong bukang bibig noong pagpasok mo pa lamang. At hanggang ngayon, kahit ito pa ba ay yung naipapahiwatig sa iyong mga matang puyat, pagod at magana, pero pilit pa ring nangungusap. Pwede ba nating simplehan? Pwede bang maging madali ang law school? Pag-usapan natin yan kahit ilang minuto lang. All of this and more coming right up. This episode is brought to you by Dekada! 10 life lessons from 10 years in law school. Sa akdang ito, ako na ang nagkamali, nadapa, lumuha at nasaktan para ikaw, kapatid, ay makatapos sa loob ng 4 o 6 na taon. Think of it as a game guide, a cheat sheet that you can use throughout your law school journey. By purchasing this ebook, you are sowing the seeds of free legal aid for those who fall within the gaps of the law. With your help, we can bring the law to the people and more people to the law. Grab your copy through the link in the description down below. Hi, my name is Lex and welcome to Lex in Motion. In this channel, I'll be helping you build your competence, confidence, and capability in law school. Start today by hitting the subscribe button below. New episodes are posted every Friday. Mahirap ang law school, kapatid, dahil ikaw ay kinukulang ng talino. At ito lamang ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Bakit ba mula nung nag-enroll ka sa law school ay naglagas ka na rin ng brain cells na halos simbilis lang din ang iyong buhok? Ngayong dadalawa na lang silang nagtutulungan, unawain at tawirin ang caudal mo. Sa tuwing ikaw ay tatawagin para mag-recite, saka biglang maiisip ng isa sa dalawa mong brain cell na this would be a good time to go on vacation. Mahirap ang law school at ito lang din ang maririnig ng pamilya mo sa'yo. Kaya hindi mo rin sila masisisi kung ang suggestion nila ay huwag kang magpapa-engrave ng pangalan sa iyong mga caudal at textbooks. Dahil daw ito ay mas mabilis maibenta kung sakaling ikaw ay suko na. Know and understand, kapatid, that law school is difficult because this is only a prelude of what is to come. This chapter of your life is going to be just that, a chapter of your life. You were never meant to stay in law school forever. You are meant to be a lawyer, and the sooner that sinks in, the easier it'll be for all of us to move forward. This chapter you are in is where you put your reps. Just as lifting heavy things causes microscopic tears in your muscle fibers, so that in your sleep your body can put it all back together, bigger and stronger, so must it be for law school. You are in law school for you to learn the law. You are in law school so that one day, someday, you can look at another person behind your desk and tell that person the answer to a problem they may be having. You are in law school not to take shortcuts. You are in law school to put in the necessary repetitions that will make lawyering look easy. Hindi ka nag-enroll sa law school, kapatid, upang ikaw ay humanap ng shortcuts. Wala ka dito para magbasa lang ng kung kaninong notes ng kaninong tao na unang pumasa sa'yo. Ang taong sumulat ng mismong notes mo ay ang tao ring sumubsob sa caudal, nagpuyat sa libro at sinipag, and by some minor miracle na magsulat ng notes niya. This chapter of your life now, kapatid, is for you to put in the time, the energy, and the attention to learn the law. You are not here to breeze through things. The early mornings and the late nights are there for you to clock in your flight hours so that one day, someday, you too can lawyer for someone else. Payag ka bang sumakay ng eroplano kung alam mo na ang yung piloto ay kulang sa flight hours at siya ay pinasa lang? Payag ka bang operahan ng isang doktor kung alam mong nagpa-practice pa lang siya sa iyo? This is where it hits me, kapatid. Hindi ako naniniwala na okay lang magkamali sa tunay na buhay. At ito daw ang dahilan kung bakit tinatawag itong practice of law. Hindi ka pwedeng mag-practice at habulin ang yung flight hours batay sa experience kung ngayong nasa law school ka pa lang ay mayroon ka na rin namang pagkakataon na magseryoso.
Bayaan mong magkamali ka sa iyong quizzes at exams. Bayaan mong mapahiya ka sa iyong recitation. Kung ito naman ang magpapanday sa iyo balang araw at magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na humarap sa hukom ng walang anumang kaba o takot. Bayaan mo na ang iyong mismong mga pagkakamali ngayon ang iyong maging matrikula. Kung ito naman ang uhubog sa iyo, hindi bilang abogado, kundi magaling na abogado. Pwede mong pangarapin kapatid na ikaw ay mababayaran ng isang tiklis ng mangga, ilang manok na native o kaban ng bigas na alam mong dugo at pawis ang naibuhos para lang makarating yan sa expensive mong SUV. Pwede mong pangarapin na mabayaran ka ng taba ng talangka o ng matabang isda mula sa isang fish pond na nabawi mo para sa iba mula sa kamag-anak nilang sakim o mapanlamang. Pwede mong pangarapin lahat yan kapatid, hindi yan bawal. Pero wala ni isa sa mga pangarap na yan ang matutupad kung hindi mo maipapanalo ang kliyente mo. Hindi natin pwedeng gawing training tools ang buhay, hanap buhay at dignidad ng kapwa natin tao na sila ang laya o kulong batay sa ating magiging trabaho. Hindi kasi pwede kapatid na ang kliyente lamang ang taya, kanila ang pusta at tayo lang ang titira. Hindi natin pwedeng hayaang makulong ang ibang tao dahil tayo ay bobo. Hindi natin pwedeng ipagsantabi lamang ang pagkatalo ng ating kliyente sa simpleng mga kataga na pinanigan ng hukom ang kabilang partido at pasensya na po at graduation na ng anak ko. Hindi natin pwedeng hayaang makulong ang isang tao dahil alam nating wala siyang ibang papiyansa. Kung sa bungad pa lamang ay nakatulong na sana tayo. Kung pwede siyang manatiling malaya, kung oras, tinta at kaunting gasolina lamang ang diferensya. Mahirap ang law school kapatid pero pwede ba nating simplihan? Pwede naman. Pwede nating simulan sa mga kaya nating kontrolin. Kung talino at talino lang, di natin yan maaayudahan ngayon yan. Pero baka pwede nating simulan sa isang simpleng pangako na tayo ay pagod nang maging bobo. Kung nagsasawa ka na ding maging tanga, start today. Mangako ka na ayaw mo nang maging tanga. Simplihan lang natin kapatid. Baguhin ang mga bagay-bagay na kaya nating kontrolin. Hindi naman isinusuksok sa iyong palad ang iyong telepono tuwing ikaw ay nagbabasa. Pwede mo yang bitawan kahit sa oras lang na iyong inilalaan para magbasa. Hindi rin naman isinusubsob ang iyong mukha sa IG o sa inyong GC sa tuwing ikaw ay nag-aaral. Simplihan lang natin. Kung sawa ka ng maging tanga, simulan mo sa konting disiplina. Simplihan lang natin kapatid, tawarin mo ang iyong codal provisions, one provision at a time. Bigyan mo na ng oras dahil baka hindi na kayo magkita. Basahin ang full text ng kaso dahil baka ito at ito lang ang iyong pagkakataon na matuto dito. The best way to eat an elephant is to take it one bite at a time. The best way to climb atop a mountain is to do it one step at a time. The road to your role signing kapatid is very long, but you only need to take it one day at a time. Simplihan lang natin kapatid. Andito lang ako para sa iyo. Salamat kapatid kung inabot mo ang ending ng episode na to. Salamat kung sa ilang minutong nagdaan ikaw ay nalibang. If you would like to see more content on how to build your confidence in law school, please let me know by typing yes in the comments down below. Alam ko na simpleng yes lang ito kapatid pero mahalaga ito sa amin. By typing yes in the comments, you are telling me and telling the team that what we do here is helpful. By typing yes in the comments, you are telling me and telling the team that an actual sentient human being watch this episode at may totoong tao ang nakinabang sa aming pinagpaguran. Thank you so much for watching. Like and share this episode for Good Law School Karma and I will see you again next